1, mga kauturan. Praise the Lord. Kung ano, isa lang ang verse, mga kauturan, sa Acts chapter 1, verse 8, salita mga kauturan, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Dadakwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Dinoos, nagkak ng Lord, ang imong mga pulong na ulabas o God, dapat apat sa akong palabatinan, abang Lord, hindi kami sinimaghamon kung wala ikaw Diyos. Lord, we need you God today, magkapatungan sa amon. We need your touch, Lord God. Nagdugang inong amon mga hunaw na amon mga tagipuso, Lord, takos kami nga magabatong sa imong mga pulong na amon kami na ichinihan, kag amon i-aplikar sa amon yung Lord. Nga kami, may ara ko, Lord, nga eagerness sa pagpakayo, God, sa pagtugan sa imong mga pulong, Lord. Kaya doon sa imong pagpayag, Tutug sa adlaw, sa imong pagpayag, God. Tumo na, Lord. Kaya imong mga pulong, padayon. Kaya magkapabilin sa amon, Lord, na sa amon na ipuso, Lord. Kung gusto lang na, God, ang imong palagay presensya, Lord. Ako ang magaghiw sa among lugar, Lord, imo nakita, O God, madamo kami sa limitasyon. We have a lot of limitations, Lord. Without you, God, we can do nothing. But Lord, we claim your promise, Lord. Lord, ikaw ng promisa sa amin, Lord. Where two or three are gathered together in your name, Lord. Aray ikaw sa mga Ginoo. And you inhabit the presence of your people, Lord God. Ginoo, si Lord, ang ina-claim ang imong promisa na ikaw ari sa lugar, Lord. Kaya kung hindi ikaw nagpatunga, yara at hilwayan. Ito mo na Diyos, na kanang higay mo sa pagpangin sa imong mga Lord. Salamat po ito mo kami, Ginoo, sa imong presensya. Ano lang kayo sa ulang, Lord God. Your promise and I claim the victory in the name of Jesus. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Glory to Jesus. Mensahe na nag-stream ang kauturan na ito nabasa sa Banal na Kasulatan ng Kauturan. Ang mensahe na nag-stream ang kauturan, the power to witness. The power to witness. Ang gahom sa pagsaksi o kung gahom sa pagpangsaksi. Praise the Lord. Makapamuko na mga kauturan. Praise God. Na matuon. Hindi kita ang naghambal mga kauturan o kung nag-declare na kita mga saksi. Kung may nag-declare man, wala sa iban ang balaan na kasulatan. Kag ini pulong sa atong Ginoo. Sino sa atong Ginoo mga kauturan? Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Di ba kauturan? Makati natin ini the last words of Jesus Christ before His ascension. Ini natabo mga kauturan dito sa Mount of Olives mga kauturan. Before siya nagkayag, upod niya ang konsinala ng mga disciples mga kauturan kay si Judas Iscariot na nag-traitor sa atong Ginoo, patay na. Una pa siya napatay sa atong Ginoo, bago naghikog siya sa wala pangalan sa atong Ginoo mga kauturan. Sa siningat yun, makapig naton nga ang mga ginhambal ni Jesus Christ sa iya nga mga disciples, those are the last words before His ascension. Sili sa Ginoo, makabapon ka mo si gahom, matapos ka mo mapunan sa balaan ng Espiritu. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Kag maging saksi kung kamo. Sili sa aton nga Ginoo, mga kauturan, both in Jerusalem, sa Jerusalem, and in all Judea, Samaria, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. Sa tanan nga hilit o kung sa tanan nga bahay sa kalibutan siling sa Ginoo, maging saksi ko kamo. Amen. Pero makauturan ka matuod, nagasintro ini ang ginhambal sa Ginoo sa church na makauturan. Kaya kung dito kinlang sa mga apostles makauturan,
Sabi niyo makauran kung sa mga apostles biglan, kalabanan wala pa mag 180, nagkilapakay na. Tungod in pang-first years na makauran, na pinaka-last nga napatay sa natural death, wala napatay sa torture makauran, amo si John, di Beloved makauran, si John, di Revelator. Kung wala siya napatay, bisan aral na siya ikitsa sa kawak na nagainakal ang mantika. Kamutong mag-i-excite siya sa puno sa Patmos, kaya Diyos may plano pagaling sa iya, kag siya ang nagsulat sa sining libro sa Revelation na kauturan. Actually, siya man yung writer sa Book of John na kauturan. Naaral na putar sa 4 Gospels na kauturan. Kag siya man yung ang writer na kauturan sa 1 John 2 and 3. Now, ining Book of Revelation naman yung pinaka-last na nasulat ni John, the Beloved na kauturan. Pero napatay sa mga kauturan sa natural death. Wala napatay sa torture. Ang ining ginhambal sa atong Ginoo mga kauturan ay dilit ini na-address sa kabilugan. Na-address sa iglesia niya. Ang church mga kauturan sa atong Ginoo nag-umpisa sa Day of Pentecost. That was the fulfillment of Joel's prophecy ng kauturan na siling ka ng kauturan, in the last days, siling sa Ginoo, I will pour out my spirit upon all flesh. Amen. Hallelujah. And your sons and daughters shall prophesy. Amen. Your young men shall see vision. Your old men shall dream dreams. Amo na ang gipatag ni Apostol Peter sa iyang preaching sa Acts chapter 2 verse 17 mga kauturan. Bagod ang pag-intindi sa mga nag-observe sa Turation, mga hukom sila, bagod atong nga adlaw, pista sa Pentecostes na kauturan, madamo sa mga tao dito sa Jerusalem, madamo sa mga tao na halin sa iban ng mga pulson, mga foreigners na kauturan, anay pala tayo sa Iloilo, hindi pala, daw sa last week of January pala na, ila dira na kinahiwag na dinagyan, mga kauturan, hasta na pag-February. Nag-arap pa sila sa celebration na Candelaria, mga kauturan. May nirimingking na sa mga kauturan, din lang, galing ang ilang ginauno, hindi man ang tuod na Diyos, kundi hindi ba tuod na Diyos ang ilang ginauno, kundi mga Diyos-Diyos. Actually, ang mga pista sa mga Hudyo, mga kauturan, hindi inaamo ang ina-celebrate subong sa mga abyagador sa Catholicism. Kaya ang ilang ginauno, ang ilang mga patron, ang pista sa Pentecostes, mga kauturan, di-celebrate na niniladaan mga kauturan sa panahon pa ni Moses mga kauturan. Pila ka selebrasyon sa pinatawag pista mga kauturan. May Feast of the Unleavened Bread or Passover. Praise the Lord. May ara Feast of Harvest. Amo ini siya ang natawag nga Feast of Pentecost mga kauturan. Kag ining ginatawag nga Feast of Pentecost mga kauturan, ika-50 ka adlaw halin sa pag-celebrate sa Feast of Passover. Hindi pala itong Ginoo, mga kauturan. Ginlasal sa cross, it was the celebration of the Feast of Passover, mga kauturan. Kaya ining Passover na celebration, mga kauturan, sa pista, in commemoration nila sa dira na nag-abot ang ika-10th plague dito sa Egypt, mga kauturan, nga ang atong balay na wala sa dugo sa karnero, naghapit ang death angel. Kag ang mga balay nga may ara nga dugo sa karnero nga ginihaw na sa gabi, wala sa kamatay. Ginatabo sa sila ng panibalay bangon, wala naghapit ang death angel. Bangon sa dugo. Dugo sa karnero nga ginihaw nila sa sila ng gabi, kag ang unod ilang ginluto, kag giubos kaon before magbutlak ang adlaw. Now, ang busin mga kauturan, puro tanan to kaliwat ni Jose, kaliwat ni Abraham. Nga mo to ang ginhambal sa Paraon, sa buwik pa siya, nagbuwik pa si Jose. Nga mo tong ilang pagapuyan sa iyang mga pamilya, sa iyang mga kaliwatan. Kag ang busin mga kauturan, puro tanan mga Hebrewano na nato dito. Kag sa dila nag-abot ang napulo ka mga
kusyen wala napiktuhan, bangod, you were covered by the presence of the Lord. Kapag po sa ika-10th week ng kauturan, gisunod nila instruction sa Ginoo nga ibutang ang dugo sa ila nga doorpost. Agod ang death angel hindi nila maghabit. Kag mga kauturan mula sa minatabo nga kamatay sa ila. Mga kauturan. Ang kusyen nag-typify sa church mga kauturan. Ang Egypt nag-typify sa kalibutan mga kauturan. So ari kita sa kalibutan pero hindi kita taga-kalibutan. Salamat na bilog kita sa body ni Christ nga mga church mga kauturan. Hindi kita bilog. Hindi kita revelation. This is the mystical body of Christ mga kauturan. We belong to the body of Christ if you are baptized in His name. And you are covered by His blood. Kaya mga kauturan, kinapamimurin nila ang natawag Passover, mga kauturan. Kitawag nga Feast of Passover, mga kauturan. Pagod ang death angel, nag-agi lang sila, wala sa may naano sa ila because of the blood. Because of the blood of the Lamb. Ang mga kauturan, halalang isa lumatabo sa kalibutan. Make sure na nag-stand ka si mong bagto sa ino. Basigin tayo wala mo lang ang imong bagto sa ino. Gin-ordinaryo mo lang. Gin-ordinaryo mo ang ngalan sa Ginoo. Ginahimo ang imong expression. Ginahimo ang imong expression ng imong pagdayaw sa Ginoo. Pero ang imong na puno sa mga handog na iya sa kalibutan. Mga kauturan, siling sa Ginoo, mga kauturan, kilala niya ang iyang mga kandiro. Kaya na pamati siya ng imong. Salamat! Kamay pa lang kita matuon ng mga kandiro sa Diyos. Kaya ang kandiro sa Diyos na pamati sa mga imong. Praise the Lord, hallelujah. Pero mga kauturan, ang nagtabo dito sa adlaw sa Pentecostes, mga kauturan, ang mga puring sa banal na Espiritu. Hindi na to Feast of Passover. Bangod, tapos na ang ginatawag na Feast of Passover. Ang Ginoo nalagsang na. Kag nagkayag na. Pila ka days ang iya stay before siya nagkayag. 40 days mga kauturan. Ining sa Acts chapter 1 verse 8, samtang nagkasugilano ng Ginoo sa iya mga disciples, amat-amat siya ng ginabatak na ibabaw mga kauturan. Pero ang instruction ng kauturan, hamba niya, "You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Praise the Lord. Ang nagatuyo sa ginhambal sa atong Ginoo. Sana siling ko na ini na-address ini sa mga tanan ng mga iyan ni Kristo. Praise the Lord. Kaya nga, bisan sa buko sa kalimutan, sa tanan nga pungsod, maging saksi o kamusigin sa Ginoo. There is a verse line, ulit yung masahon, sa Acts chapter 1, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Samtang sige sudlanon sila sa atong Ginoo, sige sudlanon ang Ginoo sa ila sa mga disciples niya, sa mga pusos. Amak-amak siya din batak na ibabaw, and a cloud received him out of their sight. No? Mag-amak na nalaga, palayo sa ila panulo. Ganit, this is verse 10, while they looked steadfastly toward heaven, as they went up, samtang nagtulog sa atong Ginoo, nga mag-amak nga hindi na nila makita, behold, 2 men stood by them in white apparel. May tao, dua ka tao na nag-indog ng kauturan sa likod nila, nga nagasok-sok sa mabuti nga bayo ng kauturan. Kag anong hambal sa sining mga angels mga kauturan? Sining nila, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you in heaven, into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven." Sila sa mga angels, mga kauturan, ining Jesus,
siling nila, which is taken up from you into heaven, ining Hesus, nga nagbiya sa inyo nga nagkayang palangit, siling sa mga angels, sa mga kauturan, shall so come in like manner. Magabalik sa anuman, nga paagi, mga kauturan, as you have seen him go into heaven. Yes! Kasi rin natong sila ang saksi at 11 disciples, 11 apostles, saksi sa pagkayap sa atong Ginoo. Pero siling sa duha ka angels, magabalik siya sa amuman nga paagi. Kung silingon makita ka sa gihapon. Pero hindi lang ang unsya nakakita. At kung yung magkatulan, ang pagbalik sa Ginoo, magkatulan may duha, stages, una, rapture, ikaduha, amo ang paglapak niya sa bukid sa ulibo, magkatulan. Ang first is Romans chapter 4, verses 15. Pakadto sa 17, magkatulan, rapture, hindi magkatulan. Wala sa literal word na rapture, magkatulan. Wala kasi may basa word for word na rapture, magkatulan. Wala sa word for word na rapture na babasa ni mo. Pero ang word na put up na kauturan, halina siya sa Grigo, mga kauturan. Rapio ang meaning, rapture, mga kauturan. Shall we say, praise the Lord? Praise God. Tanaw na ito, mga kauturan. 1 Thessalonians chapter 4, mga kauturan. Basa na lang, halin sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Silipin, and with the trump of God. Ngamay, ara nga, dala nga, huni, sang trumpita sa Diyos. Sa 1 Corinthians 15, halin sa verse 53, for the trumpet of God shall sound, mga kauturan, sa adlaw sa iya nga paghayag sa adlaw sa rapture. And the dead in Christ shall rise first. Ang mga napatay ngayon ni Kristo pagkapanahon siguna. Then we which are alive, kita na buhay pa na wala napatay sa physical, na nagpalayo sa pagpagalagan sa Diyos. Siyempre, shall be caught up together with them in the clouds. Ang word na caught up, ang munyang rapture na kauturan, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Praise the Lord! Hallelujah! Ang maningaton niya, blessed hope niya panawag sa sulat ni Paul sa kay Titus, sa Titus chapter 2 verse 13, mga kauturan, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Silipin, mga kauturan, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. To meet the Lord in the air. That will be the rapture of the church. The great meeting in the air, mga kauturan. Kung excited ka rin sa pagkato sa church, tingadlaw, mas pinaka-exciting ay nangadlaw, mga kauturan. Inag-adlaw sa rapture. Karon, ang pinag-adlaw na kauturan. Ang lawas mo, na mortal, ilisan sa lawas, na immortal. Ang lawas mo na malakyo, ilisan sa lawas, na hindi na malakyo. Hallelujah! Praise God. Kasi pa mga kauturan, hallelujah. So shall we ever be with the Lord. Hallelujah. Sige pa, mga upod na kita sa Ginoo sa ulay katapusan, mga kauturan. Sige pa ganyan sa verse 10, wherefore comfort one another with these words. Gani, maginipayay ang isa kag isa sa sige nga mga pulo. Mga kauturan, hallelujah, sila sa Ginoo. Sila sa Ginoo, ye are my witnesses. Hallelujah. Ang manihaman niya sa iya mga katawan ng kauturan before His ascension, mga kauturan. Masila ito the last words of Jesus Christ. We should expect a great revival in our church. Here is how we can see it come to pass, mga kauturan. Gibla, ang unang nga nagkasimulikos sa Day of Pentecost, ang ato dito sa sunod sa Apiro, mga kauturan, 120 disciples. And one of them
was the mother of Jesus, si Mary mga kapatid. Now, sa dala na naghahambal sa dinay ng lingwahe, suno sa ipahambal sa balaan ng Espiritu mga kapatid sa Acts chapter 2 verse 4. Sipa, he began to speak with other tongues as the Spirit gave him utterance. As the Spirit gave him utterance. Hindi suno sa gusto sa religious leader or sa pastor, kundi suno sa balaan ng Espiritu. Maghambal ka sa iban ng hitambalan. Kay amoy na ang evidence na ikaw nakabaton sa balaan ng Espiritu. Kay ikaw napunan sa balaan ng Espiritu, mga kauturan. Praise God, hallelujah. Kasi mga kauturan, ang na-convert sa Satong Adlaw sa Adlaw sa Pentecostes, 3,000 na kauturan. Ano na ito mga sinigil sa mga nagwali si Pedro, kag namangkot ang pila ka mga tao na mahimo nila. Acts 2:38 sa Bible, Peter, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, si the Apostle Peter, unto your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Ang manihambal ni Pedro Macotron, for the promise is unto you. May naghambal nga. Sa panahon wala na sa mga apostoles, wala na nasubong. Wala nila nabasa ang verse 39. Sa Acts chapter 2, for the promise is unto you, unto your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Kung sa tawgon sa aton Ginoo, nagapadayon ang ining promisa ng kauturan. Ari kita sa dispensation of grace. At the same time, dispensation of the Holy Spirit. You can feel the presence of the Lord. You can feel His presence. You can feel His Spirit na kauturan. Kung ikaw nagadayaw sa iya, ang tawag sila sa Ginoo, where 2 or 3 are gathered together in His name. Matthew 18 verse 20. Aray sa tunga ng kauturan. Kaya Diyos nagapuyo sa tunga sa mga pagdayaw siya nakatauhan. He inhabit the presence of His people. Kanami ng kauturan sa verse 40. And with many other words did He testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Sige ni Pedro, luwasan ninyo niyo kong galingon. Halin sa sining mga tiko ng kaliwatan. Kabalo ka mga kauturan. Kung wala ka naliso sa Ginoo, nagpapili ng tanita sa tiko ng kaliwatan. Ano ning tiko ng kaliwatan? Kaliwatan na halin sa kay Adan kag iba na kauturan na nakapanupli sa ilang mga nahimo nga sala. Kag ining sala ng kauturan ng hereditary ni. Wala sa tao, mga tao, wala sa sala. Kaya sinigali, King David na kauturan, siya, I was shaped by iniquity. From my mother's womb, siya, I was shaped in iniquity. Nahurma siya sa sala, siya, halin pa sa taguangkan sa ilong. Gaman ang kauturan, bangon siya sa katao nga nakasala, ang sala nagdaton sa tanan, kag ang tanan nangin makasasala, kag bangon sa sala nagabot ang kamatayon. Pero ang bayan sa Dios, bunayag gadulot sa Dios, amen, sa mga tao nga nagsurrender sa iya. Bunayag gadulot sa Dios sa mga nagsurrender sa iya. Kabuhi mo na katapusan. Nagilong na tatarin sa First Adam. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Ang nahunang Adan, dukanon. No? May kamatayon. Ang ikaduhang Adan,
Halin sa langit. He was made a quickening spirit. Nahimo siya nga, espiritu nga, manungbanhaw. The first Adam, tinatawag earthly, may kamatayon. But the second Adam, kabalo ka kung sino ginatuwag at usulpon. Wala sa iba si Jesus Christ. Sila ni Pedro, makauturan, di pala, namakot ang Ginoo. Tungkol ng talikod, ang damo ng mga disciples na makauturan. Hindi pala, nagtalikod ang 70 ka mga disciples. Nabilin ang 12, pero ang isang traidor. Si Judas Iscariote. Sila sa Ginoo, kamo pala magabiya man sa akon. Si Pedro lang ang nagsabat sa akong Ginoo. Sila ni Pedro, Lord, di pa kami makanto, Lord. To whom shall we go? You have the words of eternal life. The first Adam, kaya nga kamatayon. Ang first Adam, ang totong may ara ka, nahimo nga sala ng kauturan, na may dala nga kamatayon. Kaya ang sala, curse na kauturan. Ang curse na kauturan, kung hindi makuha sa ino kabuhi na kauturan, ba't yakon mo ginasiling nga ang leprosy, sign of curse na kauturan. Sa Old Testament, ang ginatawag na itong or aro. Kung may aro ka, kung silingon, gintulong ka. No? Kung sa Tagalog ka, ginsumpa ka. No? Ginsumpa ka. Sinumpa ka. Sinumpa ka ng Panginoon dahil sa itong. Kagintawag ina nga incurable disease na ako. Wala sang makaayo. Wala sang butang subong basta kay wala sa pakod nga bulong nga makaayo sa aro makaayo. Bangod cars na siya. Pero makauturan lain ang dala nga cars sang sala. Kaya kabalo ka mo ang iya sini nga dala na dulong makauturan o kung cars sa sala makauturan amo ang ikaduhang kamatayon. Ilan ni ka synonymous term ang tinatawag na ikaduhang kamatayon or eternal death, second death. Pero makauturan ano to, eternal torment na sa mga sinimon. Eternal torment. Kita nyo ang manggaranon, in-torment siya sa wala ng kapusan. Sila sa mo, he was comforted. So, that was their eternity. Ako itong eternity nila. May eternity nga wala sa ato pala. Hindi kami malitan. Pero siguro ang eternity nga ato nga katuan, hindi impirno kundi ang langit na kauturan ng heaven of heavens. Kanila kauturan. Ang ginawala na galahok na kauturan. Siling ganin ni Prophet Ezekiel, ang kalag na nagpakasalak mapatay. Pero inang siya hindi na yan. Siling na physical death makauturan. Ang tanan nga tao may kamatayo sa physical. Kaya nga, ang tao natalangan na it is appointed unto men wants to die but after this the judgment. Pero makauturan, mga anak sa Ginoo makauturan. Hindi lang ang ginatawag kita ng mga saksi sa atong Ginoo. Kundi manunubli siya sa hindi lang. Sa Galatians chapter 3, sa verse 27 makauturan, kapila ko na gingkot makauturan. Ano ang bagra ni Apostol Paul makauturan? For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Ang kapila na ginbautisman kay Kristo, nagsuklo kay Kristo. There is neither Jew nor Greek, wala na Hudyo o Grigo. There is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Wala na ubay, lalaki, wala na ulipon o ulipon. Kung ano man yung murasa, wala na na. Kaya ang tanan na isa na kay Kristo. It is verse 59, and if ye be Christ, kung ikaw aral kay Kristo,
Then are ye, Abraham said, kaliwat ka ba ni Abraham? And heirs according to the promise, panunubli, sunod sa promisa kang ini palanubliyon ng kautulan. Hindi palanubliyon ng ay! Sa napanubli natin sa aton na dinikanan, nga ang unang anan. Tiglog na kautulan, ang aton na angkol, palanubliyon nga sala. Pero salamat, ini nga sala ng kautulan, nautod ini. Kag ini na kita, nabilong sa first Adam. Kung ikaw na baptize in Jesus' name, sunod pa sa sa Galatians 3:27, nabilong ka na sa atong na Ginoo. Bawat ginsoklo po si Kristo sa drag, ikaw na baptize sa ngalan. Kag kaliwat naman ni Abraham, manunubli sunod sa promisa. Kag ini panunubliyon na makauturan, ini ang panunubliyon na padaw sa aton nga napanunison ng adan. Kundi ako ini kabuhi ko na katapusan makauturan. Hallelujah! Praise God! Mga kauturan, wala ka dalitong sa kanong adan. Ara ka lang yapon sa kanong adan. If you're not baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat sa Ginoo, we belong to Jesus. We belong to the King of Kings and the Lord of Lords. Sinisalamat, I'm so glad I belong to Jesus. Pero hindi ka ngayon mag-claim na iyan ka ni Kristo. Kung nagkabuhi ka sa unod na pagkabuhi, hindi ka ngayon na mag-testify na ikaw anak sa Diyos. Kung ang imong ginagawi, kaminaran sa tungkol sino. Bawal na kauturan, kaangay lang. Kagin pakawian mo ang Diyos sa kanamaan. Kagin palan sa liwat sa cross ang atong Ginoo. Pinmabasa ng kauturan sa Hebreo 6. Alin sa verse 4 pakato sa 6 mga kauturan. Praise the Lord, hallelujah, praise God. Power in the Spirit, mga kauturan. Mayarak na home sa Espiritu. Receiving the Holy Spirit is powerful experience. The Spirit gives power to witness, mga kauturan. Abi ninyo, wala ka sa katalaw magsugid sa kamaturan. Bangod, napunan ka sa kasigla, bangod sa balaan ng Espiritu. Ano natapon sa kay Stephen, mga kauturan, si Stephen, or Stephen, ginatawag nila siya the first martyr in the New Testament, mga kauturan. Si Stephen, samtang nagawali siya sa ngalan sa atong Ginoo, ginguyon siya pagwa, mga kauturan, sa Jerusalem. Pagwa sa gate sa Jerusalem, ginguyon siya pagwa, mga kauturan, si Stephen. Kag ang mga nagapamati sa iya, ilang ang gintabunan, ilang galugan, kaya di sa gusto mamati. Kaya ginawalin ni Stephen, mga kauturan, nga ang manunwasula sa iba na mga atong Ginoo. Si Jesus Christ, mga kauturan, ginadungtan sa pila ka mga Roman rulers, mga kauturan, sa panahon sa atong Ginoo, sa panahon sa mga apostles, mga kauturan. Maganda yung ginuguhin sa pagwa sa Jerusalem, pagwa sa gate, mga kauturan. Kag ang mga elders, mga kauturan, sa mga among the Jews, mga kauturan, nato dito, mga hindi nila mamatol kasi Jesus Christ, among ang maluluwas, mga kauturan, among ang Mesiyas, mga kauturan. Kada isa sila bigala ng mga bato kang ginahaboy nila. Si Stephen, mga kauturan. Kada isa naghaboy kay Stephen. Burong iba na bato nag-igo sa bato. Pero hindi pa siya sininga na patay o kung nalipong, mga kauturan. Pero nagapray si Stephen. Siya ni Stephen, Lord, hindi sila pagpasangki sa ginibo nila sa ako. Siling ni Stephen, lead up this sin to the church. Hallelujah. Kag si Stephen, makauturan, naghambal, nakita niyang Ginoo. Praise God. Sige, hapon-hapoy, batos. Naman, makauturan, wala siya nakabatyag sakit. Sa normal lang ang tao, kabatyag sakit. Di ba lang? Siya kuhiton na. May anak tao dahil makibot, kuhiton mo. Pamatyagan niya daw nakakita aswang kaya dayon tumbo. Kaya nakibot sa puno, makauturan. Pero lain kaya kung pukulon ka sa bato, mo nada. Pukulon ka bato, damang tao, nagabuisin mo. Nakauturan. Pero nag-pray pa siya. Lord, hindi siya magpasanti sa kinimo niya sa akon. Pariyo na wala sa kabatyan na kauturan. Bawal sunod sa likod na kauturan. Puno siya sa balaan na Espiritu. Hallelujah! Praise God. Bisan nga sa pila ka mga reformer,
followers mga kauturan, in-torture mga kauturan. Pero sa record, sa history, kanta lang sila gani. Nung isa sa ako ng mga dumduman, ang nabasal ko, ang party sa Median Host mga kauturan, dira sa ginsunog, sa public plaza mga kauturan, sa Czech Republic mga kauturan. Mga kauturan. Dira sa ginsunog mga kauturan. Ganan naman na nagtatrabaho sa tunga time, di pa untap, di pa saksi kung paano sa sunugod. Tungod, akib ang pila ka mga cardinals sa kay John Hus mga kauturan. Hindi may mga na puno lang kay butang sa ulo ni John Hus. Kag sinigsi sa cardinal, when dedicate your soul to Satan. Kanila pagpati, sila yung aral sa Diyos, malapis na sa Diyos, kaya sila ginagamit ng mga alagad sa Diyos mga kauturan. Pero mga kauturan, sa history siling ni John Hus, niya ginatugyan ko akong kabuhi nila kay Kristo. Hindi nakagapo siya, ginagapo siya sa kadina, sa haligi nga tubo, nalibutan sa mga firewood, mga gato, nga gibubuan sa gas, kagintugdan ng kaupuran, sige, daba-daba kalayo, sa palibot niya, kag nagakantas siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sino sa history? Nagkanta sa Jesus, Son of David, have mercy on me. Sa sulitin na mabatay na dito, patay sa mga. Sino yung ako itong no? Isang batag sa tutaw. Ibalik na ako sa mga apostles, si Pedro ganit. Bigsiti siya sa kamakayon na crucifixion. Pero lain pagit, pinasay si Pedro. Iya nag-request ang judge, silin niya sa judge. Gusto ko, kung ilasan niyo ko sa cross, upside down. Akong tiil si babaw, akong naulo siya. So, gintuman, iya request na ko. Nilasan siya sa cross, baliskar. Ang tiil si babaw, ang ulo si lalo. Pero wala kasang may makita, na-record sa story, nga pirti ang hibig ni Pedro. Pirti ang iya nga, ugayong, wala kasang makita. Amen. Gani, si John di Bilabed, samtang nagawali, kapakuran, kidakop siya. Kagin si Didihan sa, namatayo man, init sa awa, nga nagay-nakal ang mantika, pag abot sa tunga sa awa, kapakuran, durog, tagatuhod, ang mantika, nga nagay-nakal, nabukal sa editon ng mantika, wali kapon, si John di Bilabed, repent and be baptized, ever will be in the name of Jesus Christ. Wala siya kapunan, wala siya napasok, wala siya napatay. Amo to ginig-exile sa pulo sa patmos na kautuhan. Wala kita sa mabasa. Isa lang ka word nga nag-ugayong sila sa kasakit na kautuhan. Wala! Because we have the power to stand and then fight. Tira sa Ginoo. Amo ang kalahan! Ngayon galing mo kautuhan. Wala ka sa Paul, be filled with the Spirit. Be not drunk with wine. Hindi ka magpubog sa vino. But be filled with the Spirit. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Receiving the Holy Spirit is a powerful experience. The Spirit gives power to witness. Power to be effective witnesses. Power in our lives. Ang rin natawag, power to be effective witnesses. Power in our lives. Ang rin ganit, hindi tayo pagkasubo ng balaan ni Espiritu. Agon gani permisa itong gabuhin. Sino pa ni Apostol Paul, Ephesians 4 verse 13, grieve not the Holy Spirit of God, whereby yourself unto the day of redemption. Hindi pagpasubuan, hindi pag-iprovoke ang Diyos. Paano mo ma-provoke ang Diyos? Pamangkukol ko ka mo, mayang people, mayara ka mo idea. Paano mo ma-provoke ang Ginoo? Paano mo mag-grave ang akong Ginoo? Paano mo mag-grave? Inang mapasubo mo ba? Limbawan, mayara si Tutual nga request sa iyang magulang nga si Sister Gigi. Tapos, ginaguta sa siya magulang. Yung sunod-sunod ang ginaguta.
Kung ano sila imong batagan turuan. Sakit, no? Ang walang ko sige mo. Paano na to mag-grade ang atong Ginoo? Paano na to siya mapasubo? No? Ang pinakalain, bakit kung blasphemous na lang ang buhat? Sundan mo talaga mga pangalipay sa kalibutan. Sorry ha, pero gusto ko lang, mo na illustration. Kala ng pangalipay sa kalibutan niya, nakamuran, temporaryo na lang. Kita mo pangalipay sa pailihan? Hindi sa pailihan, kita pulong pangamuyan pa na nila, pero hindi matulugaya. Kailangan natin nila ko, pulong pangamuyos na, may ganit pagkong oras, nagdinatuhay, nagdinaway. Bangon! Wala din na ang Diyos! Daloon mo pa ang Ginoo sa mga kalingawan, mga pangalipay sa kalibutan. Kinapropok ng Diyos! Damo na basahan mo lang sa social media, yung natabog lang na wildfire sa California. Isa itong katibihos, indala niya lang alam sa Ginoo eh. So, blasphemous. Amen? Hindi ba lang sa California, Arab na Hollywood? Grabe sa mga balay sa mga kalabanan ng mga celebrities na nagkakasulong. Kag ang nagka-buko ng tubig, no? Sige magyako pila na kasimana, helicopter pa na ang nagadala tubig. No, ginadala si Babaw. Kag ginabuko sa mga kundi nga di na yung forest na may arang kadamo. Kalayo. Grabe ang kalayo mga kapura. No? 2 days ko, 1 day after sa to. Kaya ginhambal ko sa isa katipihos, Jesus Christ ko, has no mention ko. Kaya may gindala nila ang ngalan sa atong Ginoo. Sige, sa Ginoo, hindi pagdala. Hindi mo pagdaloob, hindi mo pagdalito ng ngalan sa wala sa kapustanan. Yung mga joke-joke na ginadala ang ngalan sa Ginoo mga kauturan. By your word, you shall be justified. And by your word, you shall be condemned. Baka magtarungon ka, paagi sa mga ginahambal mo. Baka malaupon ka, paagi sa mga ginahambal mo. Ganit mga kauturan, mga lagad ka man o kung hindi, matubang na gyapon sa Diyos sa adlaw. Ako na mga kauturan, hindi mo pag-i-grade ang Holy Spirit. Hindi mo pag-i-grade ang Diyos, hindi mo siya pag-improve. Amen! Sino ganit itong engineer ganit nga nagpanguna sa pag-ubra sa Titanic, mga kauturan? Bisan ko ang Diyos, hindi makaguba sa ginubra nila dako-dako ba? Okay? Bisan ang Diyos, indala ang ngalan sa Ginoo! Ano ang natampo mo kauturan? Higanti nga ayos ang ilang na nautod. Napihak mo, nagla na tungang dito. Damo ang matay. So, hindi mo pag-iprovoke ng Diyos. Amen! Hallelujah ka kung Domingo. Dahil ba ako'y kabunay niya ikaw? Ginaprovoke mo ang Diyos. Kung Domingo straight ka pagkato sa church, kulay nga daw, nga turis-turis ang paglakat mo sa dalan. Kaya napuno ka na hindi sa balang nga espiritu, napuno ka na sa iyong. Yan lang. Ang tao na may ara, natural nga kabuno lang sa Ginoo. Mahuya di kita. Manawag sa ngalan sa Ginoo nga lagayan mo kita siya. Hindi nga, tawag-tawag ka sa Ginoo, kahimot ka sa kanilaran. Basahin niyo ang Lucas 6:46. Ano nga ba ni Jesus Christ sa Luke 6:56? Why do you call me Lord, Lord, and do not obey my words? Ginatawag niyo ko Ginoo, Ginoo.
Pero wala ninyo ginatuman ang ako ng pulo. Di na, kung may anak ka nga mga kalamidad, damo ka singgit, Diyos ko Lord. Amen? Amen. Pagbaha rin, damo ka nagtawag, Diyos ko Lord. Bigla, April na mo, 2022, puro kita na tubig dito sa Kapura. Huwag ka manila sa Diyos, pero wala ka na. Daw wala ka man kakilala sa Diyos kung wala kalamidad. Hindi niya for emergency ang pagpangamuyo mga kauturan. Wala ka na nanguyo. Kapag ay kinulalit ang Ginoo. Kundi nag-pray kita, himuon na nga habit. Pangod ka buhi, nani. This is our life. Hindi mo lang. Aton ini spiritual breath. Kung hindi ka makaginawa, mapakain ka. Hindi mo lang. Kung hindi mo yung, hindi ka maginawa, ano na magtapusin mo? So hindi mo pagpungga na imo kong lingon, hindi ka makapangamuyo. Amor makaginawa, ang imo ka lang. Hallelujah! Hallelujah, praise God. To live a holy life that demonstrates the reality of our salvation. Sa Romans 8 verses 3-4 na kauturan. Kung ato nasahon na kauturan. Praise the Lord. Sundan nyo lang. Praise God. Sa Romans na kauturan. Sa chapter 8. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Verses 3. Kato sa 4 na kauturan. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. So verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ano na yung pag-agawin na sino? Pag-agawin na mong Kristo, kung napatay ka, kadaugan na. Amen. Pila kami sa kulit na ako. Hindi mo nila niya daw dekorasyon sa mga punira rin ang mga Hindi ka kung may mapatay, himuan na karpulin. Picture sa napatay. Bukangan ka lang, Philippians 1, video. Bukangan lang sa i-print nila ang Philippians 1, video. For to me, to live is present to thy skin. Wala sa pilit. Sino man ang napatay? Kung apir man na, rapist man na, no? Kung ano man na siya ka, kung ano man na sa kabagis, umuwi pa siya. Basta, ato sila punira niya, butangan na, bumangan ng tarpulin, butangan na yun sa, butangan scripture sa dalawang. For to me, to live is Christ and to die is gain. Mamangkot ko sa inyo, angayan na, angayan, fit ay na sa inyo din. Ngayon, yapal na yun, sa leader, ato na to sa langit. Ato na to, kaya ibisahan na nato. Lango-lango, lahog-lahog, na pagtungo na kauturan. Ang mga apostoles ganit, ibadil lang, hindi na lang sila ginhalin. Subong abi ninyo, nahimo nila nga daw, nahimo nga daw, ano ni, programa, no? Mga naman, nahimo sila, naghimo sa programa daw, hindi mo programa. Wala po, nahimo na daw, hindi gusto, kung tayo mga pasugan. So kaya, kung sa Bible niya, wala gila. And then, daw programa ng outcome. Di lang, siyempre, sok-sok kisang bumbang nga mga pinasok-sok. Pero mga kapal, ang huwag ko silinuan. Kung may araw man ka, hindi mo nga daw kalipay eh. Kung makapakita ka na daw, sili mo daw okay sa imo. Pero makapal matuon. Gani, ang Ginoo naghambal makausuran. Yang ahon na kabuhi makausuran. Praise God. Ining akon kabuhi makauturan. Kabuhi mo, kabuhi ko. Hindi kita ang nagabuhi. Amen. Nakauturan.
lain kung ikaw nabilong sa atong Ginoo. I am not criticizing of those who are not following the Lord Jesus Christ na wala akong daan ng criticize. Ang buong ko sinyo, sa Biblia, ang pagkabuhi na wala kakilala sa Diyos na kauturan, kaya isang sapat. Ano ang instinct sa sapat? Ang instinct sa sapat, basta makakaon lang. Amen? Daw, ang instinct sa mga aras na limutan. Basta makapangalipay lang. Happy go lucky. Amen? Praise God. Kasi ba mga Romans 8:3-4 mali nga, hambal pa that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Sa verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Ang ara sa Espiritu, sa pangalagan sa Ginoo, ang iya ginapaminsan, ang iya sa Ginoo. Nga, sa verse 6, for to be carnally minded is death. Ang huna-huna na nun, ang iya nga dangatang kamatayon. But to be spiritually minded is life and peace. Ang huna ng Espiritu ano? Kabuhit kag paghidait. Power in our speech. Dapat may ara kita sini makapagtang biya pa sa ngalan sa Ginoo. Amen. Amen. Si Tigla Marian ganit. Si Tigla Marian isang primero niya kapag stay sa sila ng pungsod sa somewhere in Africa ng Katuran. Gindakok ang yabaka, Katuran. Praise the Lord. Ang kay hindi sila gusto na magwani siya danugon sa ngalan sa ating Ginoo. Praise the Lord. So, patay ko yung baka, kapalan siya sa mga pulis. Kung hindi ka magunta, wali, patyo naman ng iyong bata, kakitagdag yung spiriti. Patay yung bata. Patay yung bata. Sa Ethiopia. Sa Ethiopia na. Sobrang napatay yung bata, sobrang na. Kita kong bata kung ipatay. Wala kang ginagawa, naguntak. Yung pala sa mo, kung hindi ka maguntak wali, pati na mo lang yung baga, kagidakan sa dito. Bunol kagidakan. Wala siya na mati, sige wali. Yung bunol yung bata, kagidakan. Ang iya expression, ang iya response, kita ay maghihapon kami sa akong bata. Sige na yan siya. Sige maghihapon sa wali, magkauto lang. Kasi hindi ka giguro kung ikaw hindi ka espiripanon. Kasi hindi ka giguro na hindi guro mo patyo na hindi ka pa'y maguntak, wala ka naluwi sa bata mo. Ang yun naman yung asawa, hindi ka pa maging dala si Babaw. Kung ito na patay ng asawa. Kaya nga, nagkuryente sila na gusto nga puno na asawa kung dagdag sa bindin. Nagkuryente sila. Dito na umpisa ng pauturan ang natawag na revival sa Ethiopia. Ano pa ito ngayon? Nabisan maglakat sila pa-uli ang patatin sa revival ng kautulan. Hindi makahambal sa ilalim buhay mo din. Karang sila naka-speak in tongue ng kautulan. So let's try! Let's try! Sa kanto na ito sa Ginoo. Pero wala sa malumasin ang inakabili ang imo kapuhi. Pero makautulan, hallelujah! Ini amo ang atong gina-aim ang kautulan nga kaharuahay sa pangabuhi sa physical o kung ano man yung pinahadloman sa mga tao na wala sa Ginoo. Kundi ang atong pinaghadlong kapag saan sa Diyos mga kautulan. Saan daw sa mga pagpahayag mga kautulan. We want to be with the Lord in the rapture mga kautulan. Ang pinagdapat kita, hindi ka na atong kapasaksi.
Importante dala kita sa spiritual fruit mga kauturan. Di mabasa. Galatians chapter 5 verses 22 to 23 mga kauturan. But the fruit of the Spirit is love, tugma, joy, no? Kalipay, peace, may panginayan permi, long-suffering, gentleness, goodness, faith, mga kauturan, hallelujah, meekness, temperance, against us there is no law. Hallelujah, kang siling pa sa verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Ang harap na kay Kristo, iyan ang naging balansang, at iyan ang unod, kag ang mga handog sa kailigbon, hallelujah, iyan ang naging balansang, mga kauturan. Sa verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Naman mga kauturan, ini ginatawag the fruit of the Spirit. Ano na yan, ginatawag na Christ in His character. So, kinalang kita mga tuntuon, nga kapawa, mga kauturan, tuntuon, nga ihimplo sa kinaraan sa Diyos, mga kauturan. Libra sa ni Jesus Christ, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Praise the Lord, hallelujah. Kasi mga kauturan, hallelujah. Praise God. Sa Matthew chapter 10 verses 18 to 20, to proclaim truth clearly and boldly. Praise the Lord. Sa Matthew 10, sa chapter 10 verses 18 to 20, and ye shall be brought before governors and kings for my sake, silima sa Ginoo. Pagkadalon ka mo dito sa mga gobernador, sa mga dalaguan, sa mga hari, tungkol sa akong ngalan, for a testimony against them and the Gentiles. Silime sa verse 19, but when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. Hindi na kamo magpalibo kung ano yung ambal ninyo, kung kamo pagkadalhon, kundi makamo dalhon ka korte o sa mga dalaguan o sa mga kaharianan, pagkubago kamo dito. Kaya silitri mga kauturan, silipa, ang balaan ng Espiritu amo ang magahatag sa imo singgay. Mga kauturan. Praise the Lord. Silipa mga kauturan, when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in the same hour what ye shall speak. Sa verse 20, for it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Hindi na po sila nagabal ko di ang amay nga sa inyo. Sige sa nato Ginoo ang balaan ng Espiritu, mga kauturan. Praise the Lord, hallelujah. Kag diri mga kauturan sa Acts chapter 4, mga kauturan, ano ka mo? Ato ba lang lupog sa beautiful gate, mga kauturan na nakayo, pagi sa kay Pedro at kay Juan, kay gi-expecto nga tagaan limos. Kaya mo ito tayong oras sa pagpangamuyo. Nagkanto dito sa Pedro kung siya nagod sa pagpangamuyo, pero may kada pakilimos na lupog sa may kwentahan, sa may gate. Kaya sige ni Pedro tulong sa akon. Kaya biya guro may arang kwarta. Sige ni Pedro kwarta kag gulawan wala kami. Pero ang ari sa akon ihatag ko sa imo sa ngalan ni Jesus, tindog ka. Amen. Kag pag sige ni Pedro tindog ka, daw gimag kita katindog ang lupog. Sa katingala sa lupog na nakatindog siya, nga pila ka tuiga sa gapakilimos lang, wala siya gi-expect kasi makatindog. Ang gina-expect niya limos lang. Ang gina-expect niya ihatag siya ng kwarta. Pero sobra pa sa kwarta makauturan. Tungkol sa kalibay sa mga pwede kaya tumbo pasunod sa templo nga nagadayaw sa Ginoo. Karon pagkabalo sa pila ka mga Roman rulers, pagkabalo sa pila ka mga iskriba, mga parisyo, mga kauturan, ang mga membro sa konsiyo sa Jerusalem nag-meeting. Tungod, siling nila, hindi na mapunggan ang ilang awali, ngalan ni Jesus Christ, may ginawali nila, nagbe na himugin nga, milagro. Ari makauturan, sa Acts chapter 4, halip sa verse 7, and when they had set them in the midst, they asked,
by what power or by what name have you done this? Sa gipatubang na sila, si Pedro kag si Juan, pinamagkot sila, sa ano mga langit nga nahimod na niya mo ni? Sila mga milagro. Then Peter filled with the Holy Ghost, said unto them, si Pedro puno sa Malaki Espiritu, hambal sila, ye rulers of the people and elders of Israel, if we distinctly examine of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole. Say ni Pedro, be it known unto you all, and to all the people of Israel, but by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. Kaya mayara nga, evidence ato, lupog nga, ayaw na, totally healed na kauturan. This is the stone which was set at note of your builders, Jesus said, ang inatungkol ni Pedro, which become the head of the corner. There is neither is there salvation, in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na sa mga kagalan na tinahatag sa ilalong sa langit, siya kalimutan ng tanan na tao marwas. Kuya alam sa kakong Ginoo. Tigno na ko ng mga katlong na tigno sa kakong. Hallelujah! With signs following Mark 16:15 to 20. Ano ang ba ni Jesus Christ mga kauturan? Record din ni Marcos mga kauturan, ni Mark. And he said unto them, go into all the world, Mark 16:15, and preach the gospel to every creature. When naman preach your religion, preach your experience, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. Hindi nga mga tanda, upod sa ila, nga nagatuo. In my name, sa akong kagalan, shall they cast out demons. Sa akong kagalan, manatabog sa mga demonyo. He shall speak with new tongues. Paghambal sa pag-uong ang mga hinambalan. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, sila padre, pwede sila hikap, baka hindi niya huwag. Pwede sila hikap sa makamanatay nga manog. Hindi pala si Pablo. Dito ganay na lugar, sa Malta. Tungod kay nagutan sa unos. Dito sila nagpagpag. Kag nagagtan si Pablo sa dalitan niya manog. Sila sa mga tao nakakita. Huwag po niya man. Patayin niya siya kay dalitan na manog. Pero wala na patay si Pablo. So, sige sa Ginoo, makaturan, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not harm them. Kung makainom ka sa ilim ng namahilo, hindi ka gagaripagit, they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Magapantong sila sa ilamang kamot sa mga masakiton kag maayo. Amo ni ang ginhambal sa Ginoo. We are not following signs and wonders, but signs and wonders, siling pa sa Ginoo, amo ang nag-follow sa mga tinunuo niya. Kaya naman niya makaturan sa verse 17, these signs shall follow them that believe. These signs, hindi ka kita nagasunod sa signs, kundi ang signs and wonders, ang mga nag-follow sa mga anak sa Ginoo, sa mga baptized in Jesus' name. Ang anak sa Diyos, mag-asli, praise the Lord. Praise the Lord. Blessed be the name of Jesus. At ngayon ng Diyos, pinagi sa pagpapalawag. Kasi pa mapatulan. Hallelujah. Sa Hebrews chapter 2 verses 3 and 4, mapatulan. Basahan ta. Last na lang yung mapatulan. How shall we escape, certainly? How shall we escape if we neglect so great salvation?
which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed at last by them that heard it. Paano kita makapalagyo? Kung atong in-neglect, dako nga kaluwasan, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed at last by them that heard Him. So verse 4, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. According to His own will. Suno sa kabubuton sa atong Ginoo. Hindi kabubuton sa tao. May ara nagasugit na-receive sa Holy Ghost kay ang nagbaptize sa Holy Ghost ang ilang leader. Wala sa Bible nga ang tao gabaptize sa banal nga Espiritu. Ano ang ba ni John di-baptize na kautoran? Sa Matthew 3 verse 11, sila niya, I baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Ano na tungkol si Jesus Christ na kautoran? Siya ang Holy Spirit baptizer si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ ang Holy Spirit baptizer makauturan. Gani makauturan. Hallelujah. Kung hindi ka mapatawad, kung pasipala ka batok sa anak, sa tao. Pero kung ang pagpasipala batok sa balang ng Espiritu, gitawag kita isang altar na bulsi. Ano na ito, magasiling praise the Lord. So may ara kita nga ginatawag focus na. So, application na focus. Prayer, because we have the power from God. Sa dira nga ikaw nakabaton sa banal nga Espiritu, ano niya makaturan? Ginatawag na power of resurrection ang Holy Spirit. Kaya ginatawag na makaturan Spirit of promise. Salamat kung nabaton ang banal nga Espiritu. Kung pa ang Diyos may gitang kayo na daan. Amen. Ara na. Pero kasi wala mo pa. Wala mo pa desisyon ng kabatulog. Praise the Lord. So commitment to serving God, preparing ourselves to witness, to teach Bible studies, accepting opportunities to witness. Makauturan naman eh. Kita pag-ikahuya pulong sa Ginoo. May gani ka nahuya mag-post sa imong mga picture sa imong girlfriend. This is my girlfriend. Oh. Sugod-sugod si girlfriend ko ba? Sugod-sugod si boyfriend ko ba? Sige mo daw, mag-asawa na gid. Mag-mama na gid. Sige mo, bahala na kung hindi ka eskwela. Bahala na kung mag-tap ka. Kung umaga ka, mag-asawa ka na lang. Ano yan ang iyong maging pangabuhin? Amen? Amen. Yes, the Lord. Ang laganin, no? Dahil dito niya sa Ginoo ng buto, no? Amen. Gadipin kita sa nabubuto sa Ginoo. Hindi ka magmayahuya. Ang Ginoo, ang paibabaon ka. Amen. Kapag kadadlaw post ka, mga bersikulo, about salvation. Sino na kayo mo sa Andre? May ka-post? Sinigawin? May people? Ang ka-post sa mga encouraging words or mga Bible verses about salvation na nag-post natin. Kasi praise the Lord. Post na ako. Yes, God. Kaya hindi mag-uyoya. Amen? Amen. Praise God. So, mga kapaturan, prepare ourselves to witness, to teach Bible studies, accepting opportunities to witness, appeal, mga kapaturan. Sabi niyo, mga kapaturan, ang mga anak sa Ginoo, tawag din nga mga sundalo. Hindi na sundalo na ginaway. Ginaway na itong magalingon. Ang gusto sa matulunod, hindi gusto sa Espiritu. Dari siya ito. So, the desire of the flesh is contrary to the Spirit. And the desire of the Spirit is contrary to the flesh, mga kapaturan. Ginaway ni Pirmi, sige away. Pero mga kapaturan,
kita gayam sa flesh. Gayam kita sa atong Ginoo. Gayam kita. Saya kamuton. Kung nga ginasunod na ito ng iyang mga pulong mga kauturan. Receive the Holy Spirit. Walk in the power of the Spirit as a living witness. Praise the Lord. Hallelujah. Tilawin. Tilawin na tutunan mo. Tawag ang ngalan sa Ginoo. The Lord inhabit the presence of His people. Kag silipa na kauturan. Ang Ginoo gapangita sa buong nga tagipuson. Buong. Buong nga tagipuson. Pero ni buong. May nusulod na tagipuson. Kasi si Ginoo, I am come not to call the righteous, but sinners to repentance. Diba siya nagkarya ko? Tao po niya, ang mga matarong niya ginakita. No, kaya wala pa siya matarong. Pero ang tao na nagpakamatarong, huwag na lugar ang Diyos sa iyang tagipuso. Kaya para sa iya, hindi na sa kinamlan mag-inusul, kaya matarong siya. Wala lugar ang Diyos sa iyong tagipuso. Ang mga kauturan, sinisigino nagkaris siya, agon sa pagtawag sa mga makasasala sa pag-inusul. Ganyan mga kauturan, ang giling sa Diyos, by His mercy. Paano makapila sa Ginoo kung wala ka nagpapos? Wala ka nang inusul. Kauturan, ang Ginoo, dahil na lang magpayag na kauturan. Hallelujah. Tintugi ang iyong pagkatumulong. Tintugi ang iyong pagkasaksi ka sa Diyos. Hallelujah, mga nagpapakilala nga saksi niyo ba? Actually, wala kita nag-against sa ngalan na Jehovah. Compound titles, compound names sa itong Ginoo mga kauturan. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi means He is our banner. Jehovah Chikino, our righteousness. Jehovah Shammah, He is there all the time. Jehovah Shalom, He is our peace. Jehovah Rapha, He is our great healing God. Pero ang ginatawag na saving name sa New Testament, mga kauturan, amo ang ngalan sa atong Ginoo. Because Jehovah in the Old Testament is no other than the Lord Jesus Christ in the New Testament. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the first and the last, which is and which was and which is to come. The Almighty. Hallelujah! Siya ang nabatihan ni Pablo sa nahulog siya sa lupahanin siya kabayo. Na naghambal Saulo nga hinihingapot mo ako. Sila ni Saulo wala pa na-change ang ngalan ng Pablo. Sila sino ka, Ginoo? Siling isang tingog, ako si Jesus. Gaging hinapot mo. Hallelujah! Kamatoon mga kauturan, damo mga imam na-confess ang tuntun na Diyos wala sa iba si Jesus Christ. Damo imam na na-convert sa Christianity. Wala na sila nagbasa sa ilang libro ng Quran, kundi Biblia mga kauturan. Because Jesus Christ mga kauturan, hindi mo siya ma-deny. Kundi deny mo man sa mo. Pero whether you like it or not, makatubang ka siya sa adlaw sa mga